Responsibilidad, hindi lang tungkol sa trabaho. Ito ay tungkol sa malasakit sa mga kasamahan, sa pamilya nila, at sa buhay ng bawat isa sa paligid mo. Kapag naglagay ka ng lock sa breaker, kapag tinag mo ang isang makina, hindi lang yan compliance. Yan ay pagmamahal. Yan ay pagpapakita ng respeto sa buhay mo at buhay ng tao sa paligid mo. Responsibilidad, ang ugat ng tunay na kaligtasan sa trabaho. May kilala akong taga-maintenance. Inaayos siya yung isang conveyor. Walang lock, walang sign. Inayos lang niya. Ngayon, dumating itong operator ng conveyor. Since wala nga lock, wala nga sign, pinindot niya ang push button. Hindi ako mantar yung makina. Ngayon, itong maintenance worker, untik na mapinsala ng malaki. Nakakuryente siya. Imagine, sa isang pagkakamali, isang buhay ang halos mawala. Kung may knock out, tag out, try out lang sana. E di walang problema, di ba? Hi, ako nga pala si AC at isa akong health and safety officer na naka-base dito sa Pilipinas. Kung bago ka pa lamang sa channel ko, well, ang channel na ito ay para sa mga bago, veterano at interesado sa mundo ng health and safety. Ang channel na ito ay naglalayo magpakalat ng impormasyon at kaalaman sa mundo ito. Kaya, kung interested ka, tara, sabay natin i-explore ang mundo ng health and safety. Let's go! Roto to o lock out, tag out, try out. Isa itong safety procedure para masigurado na hindi mag-go-on ng isang makinang under construction o under maintenance. Merong mga step ang rototo. Una ay ang lock out. Ito ay yung paglalak ng mismong enerhiya ng isang makina o equipment na iyong i-maintain. Pangalawa ay tag out. Lagyan ng pangalan, lagyan ng oras, lagyan ng dahilan kung bakit ito naka-tag out. Pangatlo naman ay ang try out. I-test mo talaga kung talagang na-energize yung makina o yung equipment na iyong tatrabahuin. Pero lang, simple lang. Ang dali, di ba? Pero life-saving. Sa totoo lang, alam mo, karamihan sa mga aksidente sa maintenance, dahil walang lock-out, tag-out. Alam niyo kung bakit? Kasi minsan, meron silang sinasabi na, pwede na yan. Yan yung mindset ng mga kalaban natin, guys. Pero itanong nyo to sa kanila o magtuturbox kayo. Kung hindi nyo babaguhin ang pwede na yung mindset, ilang buhay ang kailangan masawi bago nyo pa ito babaguhin. Alam nyo, ang paggawa ng policy ng lockout, tag-out ay isa sa pinaka-challenging na portion ng mga health and safety officer. Dahil meron tayong sinusunod na step-by-step procedure para makagawa ng policy. At isa sa pinakaunang step ay ang pag-identify ng lahat ng machine na mayroong hazardous energy. Guys, ito yung pinakamabusisi sa lahat talaga. Kasi isa-isahin ko talaga yan. Pero yun naman talaga ang uubos ng oras natin mga safety officer ang paghahanap ng mga hazard sa lugar paggawa. Pangalawa, pag nahanap mo na, kailangan mo itong i-document. Isulat mo sa papel. Meaning, hindi literal na papel guys. Isulat mo ito, i-note mo siya. Ilagay mo siya sa isang dokumento. Document it. What is not written is not remember. Then pangatlo is mag-assign ka ng responsibilities. Ano ang responsibilidad ng isang supervisor? Ano ang responsibilidad ng isang line leader? Ano ang responsibilidad ng operator? O mismo yung mga taong nakapaligid dito. Yung mga taong simpleng manggagawa. Laborer. At ang pinaka-importante at siguro baka ayaw ng management ay mag-provide ng lotto kits. Yung lock-out, tag-out kits. Make sure din na merong available slot yung mga lock-out, tag-out kits mo sa mga identify mong machine na merong hazardous energy. Kasi baka mamaya wala. So, importante na equip din sila ng mga lock-out, tag-out accessories o lalagyanan ng mga lock-out, tag-out kits mo. So, kung wala, siyempre, coordination ng kailangan. Coordinate with the maintenance team para masigurado merong mga lalagyanan para dun sa mga lock-out, tag-out kits na magiging available kapag ready na. At ang pangyama ay i-train mo yung mga tao, i-train mo yung operators, i-train mo yung technicians, i-train mo yung supervisors, kahit yung mga janitors, i-train mo, pati yung mga laborers, idamay mo na rin. Kasi pag lahat ng mga tao is knowledgeable about lock-out, tag-out procedure or policy, wala kang magiging problema in the future. At syempre, ang pinakahuli sa lahat, meron ako nakita ng risk dito galing sa isang vlogger din ng safety. Sabi, kaya siguro maraming aksidente kasi walang support ng management. Ay naka-record pala. Well, you have to make sure that your policy is approved by the management. Kung walang approval at walang support ng management,
Yung polisiya na ginawa mo, yung pag-identify mo ng hazard, yung pag-train mo sa manpower, yung pagbili mo ng kits, useless. Kasi importante sa lahat yung pinakasuporta ng top management. Paano naman natin ito masisigurado na efficient and effective yung policy na ginawa mo? Well, may mga bagay lang naman na dapat natin i-note. At ito ay ang mga sumusunod. Siguraduhin mo na yung Lototo policy mo is under the permit to work system. Guys, ito yung susunod nating topic, so stay tuned. Pangalawa is to spot check Lototo policy compliance. Puntahan mo yung lugar na merong maintenance activity, tapos safety officer ko. Make sure na umilipot ka sa work area. Puntahan mo yung isang grupo na gumagawa ng machine. Tingnan mo yung nag-PPMS sa lugar pagawaan. Tayo-tayo din pag may time. Pangatlo naman is bigyan mo ng sanction yung mga pasaway. Pag sinabi kong sanction, kailangan documented to. Kasi hold on verbal man, o rating, o suspension, o kaya goodbye Philippines. Hindi, joke lang. Hindi goodbye Philippines. Pahinga muna anak. Ang tao ko dito. Kasi kung talagang yung isang tao sobrang pasaway at di talaga sumusunod, para siya nagtatampon ng effort nyo at ang bawat isa sa inyo. Yun. At syempre, importante rin na magkaroon kayo ng refresher. Pag sinabi natin refresher, i-include mo to sa toolbox. O kaya gumawa ka mismo ng isang policy o programa na sa tuwing ganitong buwan, merong refresher course regarding sa lockout, tagout, tryout policy. Importante yun guys. At ang pinakahuli sa lahat guys is make it sure that it is part of the health and safety culture. I-incorporate mo sa kultura ng kumpanya. Kasi kung hindi, ay nako, ang sakit sa puso ang sabihin, pero useless lahat ng effort mo. Guys, tandaan mo to, huwag mo hayaang papel lamang ang policy. Dapat may ngipin din. Okay, responsibilidad natin guys, ang bawat buhay sa workplace. Sa bawat pag-lockout mo sa makina, pinapakita mong may pakialam ka. Buhay ang kapalit ng pagiging responsable. Kung interested ka, may ginawa akong policy. Pwede mo itong in-download. Nakalagay sa description sa baba. Meron din akong binigay o ginawang sample checklist. Pero guys, gawin nyo lamang itong guide. Kasi bawat work area ay iba. Hindi ko naman sinasabing definite ang policy at ang checklist na ginawa ko. Pero make it as a guide. Hindi ko naman stress to guys. Make it as a guide. At kung sa tingin mo na tulong itong usapan natin, pakishare mo naman itong video ko. I-share mo sa safety team nyo, sa supervisor mong pasaway, joke lang, sa mga managers nyo o ay sa top management para mauntog. Joke lang ulit. Ulit ko yun no? At kung gusto mong mas marami mong matutunan, mag-subscribe ka sa channel ko at i-like mo na rin. Dahil alam niyo guys, sobrang dami na natin, mga nasa 7,000 na tayo as I record this at sobrang daan po na maka-upload. Siguro on karon lang ako yun kasi pangalawang video ka na to in just one month. Pero sana marami kayong natututunan at i-share nyo ito sa iba. So, yun lang. Ako nga pala ulit si AC. Maraming salamat at mag-ingat po tayo lahat. Paalam.